Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa'yo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest co-host, walang iba kundi si Ms. Ricky Abuel de la Peña, ang Miss Universe Philippines Lokban 2024 at Miss Youth Grand Winner 2019. Magandang umaga sa iyo, Ms. Ricky. Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Eton. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito po ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 1.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa Bacolod City, 2 suspect arestado. High-value individual at 4 na iba pa arestado sa anti-illegal drug operation sa Pampanga. At 2 miyembro ng Communist Terrorist Group na may kasong arson, arestado ng Ifugao PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matagumpay na naaresto ang isang lalaki sa isinagawang operasyon ng mga otoridad dahil sa kaso nitong lascivious conduct sa Barangay Poblacion, Lingayen, Pangasinan. Patuloy namang pinaalahanan ng pulisya ang publiko na agad isumbong anumang uri ng pang-abusong pisikal o sexual upang agad na maaksyonan at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Patrolman Dennis Carinal, ibalita mo. Ng mga otoridad sa Lingayen, Pangasinan, ang isang lalaki na may kinakaharap na kaso na lascivious conduct. Ito lamang September 22, 2025. Kinilala ang suspect na si Yasnil, 39 years old, residente ng Barangay Poblacion, Lingayen, Pangasinan. Siya ay inaresto ng warrant section ng Lingayen Police Station, dakong 7:50 po ng umaga sa parihong barangay. Batay sa record, inalabas ang warrant of arrest ng Honorable Maria Laarde Ramos Moreno, presiding judge ng Regional Trial Court 26 Lingayen, Pangasinan, noong September 16, 2025 sa ilalim ng criminal case number L15856 na may rekomendadong pensang 200,000 pesos. Ayon sa Lingayen Police Station, may sagawang operasyon ng maayos at nitala gamit ang 2 alternative recording device. Matapos maresto, isinalalim si Neil sa medical examination sa Lingayen District Hospital bago dinala sa Lingayen Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy namang pinalalahanan ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga operasyon upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa komunidad para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal.
Arestado ang isang high-value individual at apat pa na iba pa sa matagumpay na anti-illegal drug operation na ikinasa ng Pampanga Police sa Barangay Dapdap, Mabalacat City. Patrolwoman Lixen Reyes Saweran sa report. Naaresto ng mga tauhan ng Mabalacat City Police Station, Pampanga Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director, ang isang high-value individual na kinilalang si alias Del at apat pang kasamahan nito sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Barangay Dapdap, Mabalacat City, Pampanga. Nasa kote ang mga sospek matapos na magbenta si alias Del ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa isang kosher buyer, kapalit ng halagang 2,000 pesos. Sa isinagawang protective search, na-recover mula sa kanya ang isang asul na coin pouch na naglalaman ng 3 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu at ang ginamit na buy-bust money. Samantala, nakuha rin mula sa kanyang mga kasabwat na sina alias Paeng, Jing, Jay at Yel ang tigisang sachet ng hinihinalang shabu. Nakumpiska rin sa lugar ng operasyon ang 2 motorsiklo na ginagamit umano ng mga sospek. Tinatayang umabot sa 70 gramo ang kabuang timbang na nakumpiskang droga na may standard drug price na 476,000 pesos. Ang mga nadakip ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Mabalacat CPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinatunayan ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director, na nananatiling matatag ang kanilang kampanya kontra illegal na droga bilang bahagi ng pangako ng kapulisan na pangalagaan ng kaligtasan ng bawat mamamayan at lumikha ng isang ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Sa patuloy na operasyon ng pambansang pulisya kontra kriminalidad, arestado ang isang most wanted person na may 7 counts of qualified rape sa Binangonan, Rizal. Ang balitang ito ay mula kay Patrolwoman Jevie Marie Famoso. Ng mga tauhan ng Binangonan Municipal Police Station ang isa sa mga most wanted person sa rehiyon matapos isagawa ang isang operasyon sa Barangay Kalinawan, Binangonan, Rizal. Kinilala ang suspect na si alias Kulot, isang construction worker at residente ng nasabing lugar. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest dahil sa 7 kaso ng qualified rape na ipinalabas ng Regional Trial Court Branch 67 sa Binangonan noong September 16. Wala ring piyansa ang inirekomenda para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay bahagi ng Manhunt Charlie o Plan Saliksik na konektado sa pinaigting na kampanya ng PNP sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO. Matapos ang pagkakaaresto, ipinaliwanag sa suspect ang dahilan ng kanyang pagkakadakip at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Binangonan MPS Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon. Isang malaking tagumpay para sa kapulisan ang pagkakadakip sa isang high-profile suspect na inaasahang magsisilbing babala sa iba pang mga kriminal sa rehiyon. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang 2 kasapi ng Communist Terrorist Group na wanted sa kasong arson matapos ang matagumpay na operasyon ng Ifugao Police. Ang balita mula kay Patrolwoman Grace Kibiaen. Arestado ng pinagsamang mga tauhan ng Ifugao Police Provincial Office ang 2 miyembro ng komunistang teroristang grupo sa Sitio Dilan, Payawan, Lamot, Ifugao nito lamang umaga ng Setyembre 22 ng taong kasalukuyan. Kinilalang mga naaresto na isang 44 taong gulang, miyembro ng CTG, nagsisilbing commanding officer, SROG Southland at SRC Southland, at isang 35 taong gulang, miyembro ng CTG, nagsisilbing political instructor at sila
ay pawang residente ng Agusan del Norte. Naaresto ang mga suspek sa bisa ng nakabinbin na warrant of arrest na inisyu noong Enero 30, 2020 ng Acting Presiding Judge ng 10th Judicial Region Branch 7, Bayugan City, Agusan del Sur para sa krimeng destructive arson na walang inirekomendang piyansa. Matapos basahan ng kanilang karapatan, ang mga nahuli ay dinala sa Lamot MPS para sa dokumentasyon bago ilipat sa kaukulang hukuman. Ang matagumpay na pag-aresto ay bunga ng pagsisikap ng pinagsamang operatiba ng Ifugao Police Provincial Office sa pangunguna ng Lamot Municipal Police Station, Ifugao Police Intelligence Unit, Special Action Force, Philippine Army at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Pinuri naman ni Police Colonel Jeremes G. Uyawon, Provincial Director ng Ifugao PPO, ang matagumpay na pag-aresto sa dalawang suspek at nangakong hindi titigil ang pulisya ng Ifugao upang mahuli ang iba pang mga lumabag sa batas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kibian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang ating latest weather update. Huling namataan si Tropical Storm Opong sa layong 825 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour at bugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran hilagang timog sa bilis na 20 kilometers per hour. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang papalapit ito sa silangang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Patuloy po nating babantayan ang kilos nito. Samantala, ang southwest monsoon o habagat ay nakakaapekto pa rin sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Asahan ang maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga lugar na ito. Wala pa pong direktibang epekto sa bansa ang bagyong ito sa ngayon, pero posibleng palakasin ito ng habagat. Maghanda sa posibleng pag-ulan at malalakas na hangin sa kanlurang bahagi ng Luzon. Manatiling nakaantabay sa mga official updates mula sa Pag-asa. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasabat ng pulisya ang tinatayang 1.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang dalawang suspect sa ikinasang anti-drug illegal operation sa lungsod. Tinitiyak naman ng PNP na magpapatuloy ang kanilang maigting na operasyon upang tuluyang maputol ang supply at distribusyon ng iligal na droga sa lungsod at karatig na lugar. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Palupos. Matagumpay na operasyon laban sa iligal na droga ang isinagawa ng Bacolod City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Joris T. Coronica, City Director, sa Vicente Yap Street, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, nito lamang ika-22 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng City Drug Enforcement Unit sa tulong ng isang confidential informant sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang high-value individual na kinilalang si alias Roy, 25 taong gulang, na italagang high-value individual na sangkot umano sa malawakang bentahan ng iligal na droga sa Bacolod City. Kasama niyang naaresto ang isang 15 taong gulang na menor de edad na nakilalang alias Junior na mga residente ng Purok Abada Sky Zone 5, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Nakumpiska sa pag-iingat ng mga sospek ang humigit kumulang 250 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 1,700,000 piso, isang caliber .357 revolver na may mga bala at iba pang non-drug items.
Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Bacolod City Police Station 8 si alias Roy para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at karagdagang paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At ang minor de edad naman ay agad nang inilipat sa Social Development Center o SDC para sa nararapat na pangangalaga at pagsusuri. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng Police Regional Office Negros Island Region laban sa iligal na droga, alinsunod sa mandato ng Philippine National Police na panatilihin ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan sa buong bansa. Sa tulong ng komunidad at suporta ng lokal na pamahalaan, patuloy na nananawagan ang PNP sa publiko na makipagtulungan at magsumbong ng mga kahinahinalang aktibidad upang mas mapabilis ang pag-abot ng isang ligtas at drug-free na Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Di Palobos, alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Naaresto ng mga operatiba ng Corelia Municipal Police Station ang top 5 provincial most wanted person na nahaharap sa 4 na bilang ng kasong lascivious conduct sa ikinasang operasyon sa bayan ng Corelia, Bohol. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Nikia Cañedo. Swak sa rehas ang top 5 most wanted person, provincial level, na may kasong lascivious conduct kaugnay sa Section 5B ng RA 7610 4 counts matapos itong maaresto ng kapulisan ng Corillia sa Purok 6, Barangay Sambog, Corillia, Bohol nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Janice C. Parcon, Chief of Police ng Corillia Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Richer, 39 anyos, na residente ng nabanggit na lugar. Batay sa ulat, ang suspect ay naaresto ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 4 counts ng lascivious conduct kaugnay sa Section 5B ng RA 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may 200,000 rekomendadong piyansa bawat kaso. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Corillia Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa ilalim ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., buong determinasyon ang mga kapulisan ng Corillia, Bohol sa pagtugis sa mga may sala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Maraming salamat, Cañedo. Nauwi sa pagkakaaresto ng isang street-level drug suspect ang isinagawang mabilis at planadong buy-bus operation ng Burauen Municipal Police Station sa Poblacion District 4, Burauen, Leyte. Ang balitang ito ay ihatid ni Patrolwoman Camberley Flores. Ng mga autoridad ang isang street-level individual sa ikinasang buy-bus operation sa Poblacion District 4, Burauen, Leyte. Bandang alas 4:40 ng hapon ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Burauen Municipal Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Narecover sa suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5.3 gramo na nagkakahalaga ng 34,204 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang buy-bus money at mga drug paraphernalia. Maharap ang suspect sa kasong
paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bunga ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga, matagumpay na naisagawa ng Burauen PNP katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga operasyong naglalayong tiyakin ng kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang top 4 most wanted person ng Zamboanga del Norte na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act matapos ang operasyon ng pulisya. Sinisiguro ng mga otoridad na magpapatuloy ang kanilang pinaigting na operasyon upang mapanagot ang iba pang wanted person at maprotektahan ang karapatan ng kababaihan at mga bata sa buong lalawigan. Yan ang hatid ni Patrolwoman AJ Cortez. Aresto ng mga tauhan ng 2nd Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company kasama ang Tampilisan Municipal Police Station. Ang top 4 most wanted person, municipal level, sa isinagawang intel-driven operation bandang 1:00 ng hapon nito lamang ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Zinac, Tampilisan, Zamboanga del Norte. Kinilala ang sospek na si alias Johnny, 44 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng nasabing barangay. Ang sospek ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children Act sa ilalim ng Criminal Case Number L004813 na inilabas ni Honorable Grace C. Tila, Acting Presiding Judge ng 9th Regional Trial Court, 9th Judicial Region, Liloy, Zamboanga del Norte noong November 15, 2023. May nakatakdang piyansa na 80,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa kasalukuyan, ang sospek ay nasa kustodiya na ng Tampilisan Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Layunin ng operasyon ang pagtugis at pag-aresto sa mga wanted persons upang maipatupad ang batas, mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa komunidad at bigyan ng hustisya ang mga biktima ng karahasan. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Tinatayang 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga operatiba sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang street-level drug suspect sa lalawigan ng Agusan del Norte. Tinutukan yan ni Patrolwoman Joanna Kawili. Mga tuloy-sataran, ang puwerpo sa kapulisan sa Buenavista. Naaresto ng mga operatiba ng Buenavista Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 13 ang isang street-level individual sa pamamagitan ng bisa ng search warrant sa Puro 4, Barangay Rizal, Buenavista, Agusan del Norte nitong Setyembre 21, 2025. Kinilala ni Police Colonel April Mark C. Young, Provincial Director ng Agusan del Norte PPO, ang suspect bilang si alias Dennis, 39 anyos at residente ng naturang lugar. Ayon kay Colonel Young, nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 102,000 halaga ng hinihinalang shabu. Ipinaalam sa inaresto ang kanyang mga karapatan alinsunod sa konstitusyon sa wikang kanyang naintindihan bago dinala sa kustodiya ng Buenavista MPS. Siya ay maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama rin sa operasyon ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, media at opisyal na barangay bilang mga saksi sa isinagawang operasyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay bunga ng walang humpay na dedikasyon ng kapulisan upang tuluyang wakasan ang problema sa ilegal na droga sa komunidad. Dako akong pagpasalamat sa matag-usa nga contribution nga nakabot nato ang atong mga tagsa-tagsa ka mga tahas isip magbalantay ug magpatunhay sa kalinaw ug kahusay sa lungsod sa Buenavista. Sa tinuray nga panaghiusa sa kapulisan sa Buenavista, ang atong tumong og tinguha uban sa giya sa atong labawang makagagahom, atong naangkon ang kalampusan. On behalf of the Buenavista MPS family, I am looking forward
to more successful and fruitful accomplishments ahead with the grace of our Lord Jesus Christ. Mula dito sa RP 13, ako yung Police News Network Correspondent, Kamuang Manicol Malinapa, ang magbatas tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Villanueva. 3 individual na umano'y nagpakilala bilang mga kawani ng Ministry of Social Services and Development BARM upang makapanloko ang naaresto ng mga operatiba sa isang mabilis na operasyon ng pulisya. Nakibalita dyan si Patrolwoman Veronica Lagui. Timbog ang 3 individual na umunay nagpanggap at nagpakilala na kawani ng MSSD BARM upang makapangloko sa isinagawang entrapment operation ng Dato Odinsinsuat MPS sa Barangay Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Dito lamang ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Esmael Madin, Chief of Police ng Dato Odinsinsuat MPS, ang mga suspect na sina alias Berdin, 48 anyos, at ang umano'y 2 kasabwat nito na sina alias Mar, 32 anyos, at alias Den, 63 anyos. Ayon sa ulat, kaagad na nagsagawa ng entrapment operation ang PNP matapos makatanggap ng sumbong tungkol umano sa pambubudol ng mga suspect na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga ito. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na nagpapakilala umano ang mga suspect na kawani ng MSSD BARM gamit ang mga identification card at sinasabing ipapasok ang mga biktima bilang miyembro ng 4-piece kapalit ng perang ibabayad. Nasamsam sa operasyon ang 500 pesos na mark money, budel money, MSSD ID, assorted birth certificate at iba pang dokumento. Nasa kustudiya na ng naturang istasyon ang mga suspect at nakadakdang sambahan ng kasong estafa at usurpation of authority. Patuloy na magsasagawa ng mga operasyon ang ating kapulisan para mahuli ang mga taong may pananagutan sa batas para mapanatiling mas maayos, tahimik at maunlad na bagong Pilipinas. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagui, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veronica Lagui. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko po muli magpasalamat sa ating masusugod na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host ngayong araw na walang iba kundi si Ms. Ricky Abuel de la Peña. Maraming salamat, Ms. Ricky, sa pagpapaunlak sa imbitasyong ito na maging special guest co-host sa programang ito. Baka may nais kayong sabihin o ipaalam or i-promote na upcoming events at gustong pasalamatan, Ms. Ricky? Meron po kaming upcoming casting sa mga nagnanais po maging model. I-follow nyo lang po ang Block Model Management on Facebook and on Instagram. And pinapasalamatan at binabati ko rin po si Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations. PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Ada, and of course sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At mga ka-PNN, 92 days na lang at Pasko na. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion.
At ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, yung Miss Universe Philippines Lukban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Maghahatid ng tamang balita, kwentong pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito po ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.